Sa mapagpalang umaga sa atin mga ka-sunrise. So for today's vlog, in connection po sa dapat alam natin yung ating safety parameters. So simulan na po natin. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Stanislaw TV. Just click subscribe button, hit nyo na po yung notification bell para updated nga po kayo. And share nyo na rin po itong video na to para sa mga UV natin na gustong makalibre ng kuryente. Pero kailangan po muna natin mag-invest. So let's start na po mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, shoutout natin si Mario Mora, no? Sa nagtanong po nito. In connection po nito yung ating vlog na dapat alam po natin yung ating settings of parameters, no? Ng ating battery at ng ating SCC para maalagaan po natin yung ating battery para wag naman po mabilis masira. So may factor rin po yung ating pag-charge dyan, no? Dapat alam rin po natin yan according sa manual. So ginawan ko po siya ng example. Ayan, no? To, tignan po muna natin sa manual, no? Ayan. Temperature is below 5 to or above to 35 degrees Celsius. So, ang ibig sabihin mga ka-sunrise, hanggang 35 degrees Celsius lang yung limit ng ating battery. So, may connection po yan sa ating SCC at ng ating battery. So, syempre, nasa inyong setup din po yan, yung ating tinatawag na setting parameters po natin, no? So dito po guys sa kanyang battery cycle, ayan, no, may instruction rin po, sundin lang po natin yung instruction. So ako guys, ang sinunod ko dyan guys, yung flow charge lang ng aking battery para limit lang po ako hanggang 35 degrees Celsius. Kasi yung napansin ko, yung nag gel type lang po tayo, ang napapansin ko is nag 37 degrees Celsius yung aking init during na, lalo na pag masyadong mainit yung panahon. Ayan, tulad ngayon is a sunny day. So dito po sa ating SCC is makokontrol po natin or maiseset po natin sa tamang setting parameters po natin, no? So bago nyo po gawin yan is off nyo po muna yung inyong panel. Ayan, tapos pindutin po natin to. So ito po yung save. Ayan, makikita nyo rin po sa manual, kaya wag na wag nyo pong itatapon yung manual nyo. So meron po tayong use. Ayan, ayan o, use. Tapos meron tayong gel. Ayan, so pwede naman nating iset sa gel. Ayan, ayan, so medyo hirap yung ating camera. Ayan, so gel, nagbiblink po. So ibalik po natin sa use. Ayan. Tapos pindutin po natin ito, yung save. Tapos lalabas po yung ating 12 volts. So 12 volts yung, halimbawa 12 volts yung inyong setup. So dyan nyo lang rin po. Ayan. So dalawa po yan, 24 and 12 volts. Ayan. Tapos pindutin nyo po ulit itong save para lalabas na po dyan yung parameters. Ayan, sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Ayan, nakita nyo po, no? Equalizer 14.4. Boost is 14.4. Yung float ko guys is 13.6. So pwede po nating i-adjust yan. Nasa sa inyo kung gusto nyong sundin yung manual or hindi. Ayan. Ayan. So ganyan lang po. Tapos pindutin nyo lang po to. Ayan. Tapos long press nyo lang po. Pag nakita nyo na po, yan po. Nasa use po ako. Ayan. Ayan. Nagsasabi po dyan yung ating battery is naka use control. So para ma-save nyo po yan, long press nyo lang po to hanggang bumalik na po yung full screen display nyo po. Ayan. So ganyan lang po kadali ang mag-set ng ating setting parameters na sundin po natin yung ating manual ng ating battery. So hindi ko po to ginawa yung nasa battery cycle po natin. Kasi nga yung napansin ko, yung sinet ko siya sa gel type, ang napapansin ko yung inobserbahan ko yung aking temperature, lalo nga pag sobrang init, is umaabot po ako ng 37 degrees Celsius. So sinunod ko lang po yung aking float charge ng aking battery na hanggang 35 degrees Celsius lang. So syempre sa paggagamit po is dapat i-monitor nyo rin po yan kasi mayroon po tayong charging. So umiinit po yung ating mga battery cells.
So dapat sa ganun din po pagka syempre ayan po 33 degrees Celsius na po yung aming battery temperature. Syempre pag nilagyan po natin yan ng load, so buksan natin yung ating washing. Ayan. Nakapatay pala mga ka-sunrise. So buksan po natin yung ating UPS. Ayan. Ayan. So binuksan ng misis ko. Ayan. Ayan. Nag-washing siya. Ayan. So umiinit rin po yung ating battery cell. So kaya yan yung pinapamonitor ko sa asawa ko during na pagwala ako dito. Para maalagaan po namin yung aming system. Para wag na rin po agad masira yung ating battery kasi mahal nga po yung ating mga battery, mga ka-sunrise. And mga ka-sunrise, no, time check is 1:27. Nakatapos mag-washing yung misis ko, ayun na. Ayan. Tapos nanonood kami continuously bukas yung ating mga ilaw. Ayan, libreng kuryente, no. So pinapakita ko lang to guys para to promote sa inyo yung green electricity. Ayan, bukas din yung ating ilaw at electric fan dito sa kwarto. Ayan. Pero may problema ako guys. Yung ating temperature heat is nasa 38 degree. Nasa dito sa kanyang manual sa attention below is the battery normal or use temperature range. So yung ating range is 5 to 35 degrees Celsius. It would be on this to shorten the battery life or lead to damage. So ibig sabihin kailangan 35 degrees Celsius lang yung ating pinaka-maximum of heat. So sabi dito pag nag-40, ayan, yung discharge natin saka yung storage natin. No? So ang problema natin guys, yung sabay yung discharge natin tapos yung ating charge. So ngayon guys, try kong baguhin yung aking controller. Babain natin yung kanyang float saka yung boosting. So babaan natin tapos tignan natin sa temperature. Ayan o. Ayan, ang temperature natin ngayon mga ka-sunset is ayan, 38 pa rin, no? So try nating baguhin. Ayan, so pinatay ko yung panel. Pag magsiset kayo nyan, patayin nyo yung panel. Tapos pindutin natin long press. Tapos pindutin natin 12 volts. Tapos yung set of parameters up and down. Ayan. Tapos dito, ito na yung pang set natin, yung enter. Ayan, equalizer. So yung equalizer natin guys, kaya natin to. Gawin natin yung booster natin guys, gawin natin 14 volts para bumaba. Ayan. So, tingnan na natin kung magbabago yung temperature. Ulitin natin, meron pa yan eh. Ay naku, ilagnat siya. Nagawa lang ako. Yung equalizer. Sandali lang yun. Gawin rin natin itong 14 volts. Para at least tignan natin kung bababa yung temperature pag bumaba tayo. Binaba natin yung parameters ng dalawa na to. So gawin lang natin tag 14. Tapos yung 14 yung equalizer. Tapos yung boost gawin natin 13.8. Ayan. Para limited lang yung pumapasok na voltage, no? Ayan. Tapos i-save natin. Tapos dalhin natin sa temperature, buksan po muna natin. Tapos buksan muna natin, lagay natin sa temperature. So 38 pa rin, no? Ayan. Tingnan natin after 30 minutes kung bababa yung ating temperature. Ayan o, check natin mga ka-sunrise yung sinet natin. So time check guys, after 1 hour. Ayan o. Ayoko mawala sa'yo ang dahon mo sa 25. Ayan, so nakalagay siya sa use 12.7. So check natin, no. Pakita natin yung parameters. So
check po natin. So long press lang po natin hanggang mag-use. Tapos pundutin po natin ng 1 button hanggang lumabas po dito yung 12 volts. Ayan. Tapos pindutin natin to. Tapos balik na po tayo. Ayan, lagay natin sa 12 volts. Tapos pindutin po natin uli yan sa taas. So yung equalizer natin guys is 14 volts, 14.0. Tapos 13.8 yung boost natin. Yung float natin guys is 13.6. Ayan yung sinet natin na mga parameters. So yung tatlo na yun guys kasi hindi naman tayo naglagay ng load. Tapos guys, tignan natin sa temperature. Tama ka. Ayan, so nakapatay po yung ating panel pag ginagawa. So nasa 36 na lang, no. So dapat ganun po yung ating set. So medyo pero may increase pa rin ng 1 temperature, no. So sana sa settings na to is maitama ko yung aking system, no. Ayan, ulitin natin. Ayan. Ayan, para makita nyo po ulit. Tapos long press nyo lang hanggang bumalik. Ayan. Tapos balik nyo po. Ayan o. Tapos on natin. Masama bang pakiramdam mo? Ayan. Medyo na So naka-align lang siya dun sa ating manual. Ayan. Continuous loading po namin. Ayan. 4.69 ampere. 59 watts. Ayan. So bukas yung ating TV. Ayan. Tapos nag-limit rin ako ng load. Sinunod ko yung parameters niya talaga. Itong manual na to. Ayan. So isi-share ko lang po sa inyo para sa mga may gel type battery dyan. Mga ka-Sunrise, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV. So sundin po natin yung ating battery manual para wag naman pong masira yung ating mga solar batteries.